Okay, Sir William, Okay. lahat po ng ginagawa ninyo, from the start, no, sir, nung kahit early 90s pa yata or 2000, talagang lahat ng direction ninyo, you're using technology para doon sa produkto. Alam mo, like Sardines brand. The Sardines brand before us 50, 60 years old na. Okay. And you're just coming in. Kung papantay mo laban yan, wala kang Wala laban. talaga. Hindi ka tatagal. Because they have the branding, they have the legacy. Mm. When you're entering a new field, then you're not doing anything different, mahirapan ka. So the thinking is, what should we do differently so that at least we differentiate from the others. So yun ang kailangan na palagi inaano ko doon sa mga entrepreneur, wag niyo lalabanan sa presyo. Labanan niyo yung uniqueness of your product. Yeah. Para at least you could command sometimes a better pricing. Oo. Lagi, sir, yan ang mistake ng mga entrepreneurs. Lagi akala nila ang labanan lagi presyo. Pero sometimes productions mo, you have good product, productions mo hindi tumatakbo. Okay. So that's what happened with us. Year 2000, we stopped selling to the canners, yung mga isda. At Okay. lahat ng isda namin pinapasok sa kaning namin. Oo. Over time, makita mo warehouses, napupuno. Sige, isang warehouse pa, napupuno. Mabaga ng sales. Mabagal ang sales. So then we have to go back. How can we kasi if we keep on producing, walang lalabasan, Oo. mapupuno problema natin ng cash flow. Mm. So that's where we develop the sales and marketing group. Para at least sila na magpupus. And every entrepreneur kailangan sales output kailangan lalabas. Kasi kung hindi, magaling ang product mo pero puno ka na eh. Paano mo ibebenta? So you have to stop production kasi puno ka na. And that goes back to sayang ang uniqueness mo in your productions. So for a while naging problem niyo yun, sir? Yes, first 2 years. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mga ka-agribusiness, pupunta po tayo sa Cordillera from Kalinga, Apayao, Mountain Province, Ifugao at Benguet. Kung sino interested na ma-feature, contact us 0917-827-7770. Si Sophia po. Aming office. Okay. Good morning po, Thank you. sir. Thank you for Apa. coming. Hello. Sophia po, daughter ko. Yan. Okay. So, daughter mo na Apa. Very good, very good. Sige. Sir, kapitan lang kita ng microphone. Okay, sige. Apa. Ay, sir, friend mo pala si Mr. Mike Alabar. Kaya na- nandun ka rin yata, di ba? Apo po. Pinunta ka rin po siya. Famous ka na. Famous Ay. ka talaga. Baka naka-gold ka na ba sa YouTube? Apo. Oh, No? congratulations. Apo, naka-gold na po. Ay, galing Sir, Okay, ano ko lang, sir, Tatlo lang kayo? Yes, sir. Okay. Apo, small group talaga kami pag lumalakad. Para at least low cost ang Hindi, ganun na kailangan talaga. You need savings para at Yes least, po, yes po. to be efficient. Unlike yung mga celebrity na vloggers, Oo.
malaki yung views, pero mataas din yung production Expenses. cost kasi ang daming tao involved. And dahil hindi nila kayang gawin, Tama. sila lang eh. So, Pero Yan. very economical. Kailangan talaga para at least makaroon ng problema, at least you still can survive. Yun ang minimal cost Ayan. Are we Si boss ang okay? Hey, morning. High tech. High tech talaga. Please. Okay. Ayan. So, kasama natin si Sir William Tiu Lim, ang chairman ng Mega Prime Foods, ang gumagawa ng Mega Sardines. Mega Sardines. Ayan. Kaya naging chairman kasi sinipa na ako sa labas at my daughter Michelle took over as CEO. And sometimes it's good for them to be empowered and to step up. Kasi marami na nagsasabi sa akin, bata ka pa, bakit kaya mo naman? Sabi ko, habang kaya natin, bigyan na natin ng empowerment. Yes, well. Para pag tumatakbo, kaya na nila. Okay, sa hintay na hindi tayo makakilos, tapos bibigyan na natin, sayang oras natin. Yes, sir. Mas, mas sigurado yung transition. But transition is, magaling sila mag-pick up eh. Hindi the younger generations mag-pick up. Katulad ng anak mo, nandito. Mas maraming idea yan kaysa sa atin. And all of this is because of their ideas. Mga anak ko na why don't we have a museum? Because in Zamboanga, plant tour. Diba? And after plant tour, sabi na, dito, mas maganda. At least, for younger generations, nakapasyal, they have in mind, museum, napunta namin, Mega Sardines Museum. Wala sa ibang area. Ito lang talaga sa Mega. Okay. So, palatandaan, at least, That's why the presentation, makita mo it has to be spectacular para memory. Okay. Magandang memory. Sir William, Yes. puntahan Okay, natin please. pa yung Yan. So, natapos ko natin yung episode natin sa Zamboanga. Sir, nakarating kami doon sa Sulusi okay. na nakita namin yung fishing. buong process, from fishing hanggang Okay. doon sa maging sardinas siya. Okay. Maraming audience na impress doon sa nakita. Thank you sa shooting ninyo. At least magaling at marami nagtatawag sa akin. Ganda ng shoot ninyo Sabi ko, tie up namin sa agribusiness yan. Ayan. Kay Buddy. Kaya hindi po pwedeng hindi ma-interview si Sir William. Anyway, thank you Yes, sir. for that naman. Opo. Anyway, remember, when we are going through, please give comment, suggestions for improvement. Because our method is we would like always to be having improvement. Sige, Hindi sir. pwede hanggang dito na tayo at 20 years, gano'n pa rin tayo. Doon kayong nakilala, sir, yung innovation lagi. Yes. Before we go through, kasi Yes, sir. ito, medyo hindi natin madadaanan, kasi doon sa ang kita mo doon sa area noon, Apa. okay, mang focus doon. Doon sa kabilang side. After the elevator, naka-close, that's our can making line. Okay. So, for us to go into can making, and for us to come up with the lithograph, and we did white lacquered inside the can, pinapaano namin doon sa can supplier namin for them to supply us. Pero mataas ang presyo, maraming hindrances. Kasi as a can making, they just produce generic. Para pag may problema, pasa sa iba. But when it's lithograph, pag hindi pumasa sa amin, wala na silang mabebentahan. So during the process of 3 or 4 years na discussions, wala nangyari. But for us, we would like to have that lithograph cans kasi sa nakikita sa ibang bansa, puro lithograph, magaganda mga walang label. So picture na maganda, high res. So wala magagawa. So we have to go into can making process.
Kaya kayo napunta sa kanmi. Kaya nga, sometimes we do not like, pero out of our needs not to give consumer a best quality product, then we have to risk para to come up with that process of can making. Sir William, impressive yung ginagawa nyo na lahat ng aspeto ng business. Pati barko kayong gumagawa, may sarili kayong shipyard, 'di ba? Sariling planta, lahat, pati canning, lahat po. Paano niyo nagagawa 'yan, sir? Paano Okay. bakit ganun yung ano ninyo, yung direction? Anyway, it's sad to say in the Philippines, kung na-develop natin mga business, marami magko-compete to do the packaging, to do the marami mga ano. In fact, sa amin sa Zamboanga, when we went there, hirap kami sa ano, we don't have our own pier. The government pier is open. Ang nagbababa ka ng isda, marami talaga tao na pupunta at nga kumukuha ng isda, so on so forth. And sometimes it's not safe for our people. Kasi pag hindi mo na binigyan, hintayin ka sa labas. So, we don't have any choice except, okay, mag-i-invest ka na expansion of business, inunahan mo na yung facilities. The other countries, in government provide the facilities, pumasok ka, at you just grow your business. Pero since may hindrances tayo rito, so we just have to do, okay, ayusin na natin ang setup. Once we set up, medyo madali mag-grow. And unfortunately, yung nga, if you don't do that, you're just like the others. Pag may problema, yun ang nagiging ano, may kulang tayo sa support. So, kung nasuportan tayo, lalong mas mabilis dapat tayo lumaki. And the likes of can making. This is connected with the Easy Open Ganun din, being at the year 2000 when we started, we were the 26th brand in the total Philippines. Pang 26 kami to come up with the mega Okay, sir. at that time, That was anong year yan, sir? year 2000. 2000. Okay. So we came out kasi nagka-catching to canning, so yun ang logo namin. And year 2000 we came out with the brand Mega. So pero pang 26 kami. Kasi yun ang latest na pumasok. Pero the point of entry is it's not about pricing. Okay. So kasi yung idea namin kung pricing, yung matatag na iba, malalaki na, kaya patayin tayo sa presyo. Okay. Kasi baba mo na, sabihin natin ng 10 pesos, sila magiging 9. Baba mo ng 8, bababa nilang 7. Kaya nila. Yeah, because may PC na sila. And we don't have that. Kaya that's why we said, let's focus on quality. Which is, gandahan natin quality, medyo mas kinapantay ang presyo, okay lang tayo. And that's what we did, improve our quality. Kasi from catching ang control mo hindi na sa magbibili ka sa market na anong pinakamura. Pinakamura, may problema sa quality. So, dun namin dinibate, let's not do dun sa pinakamura. Let's do quality. That's why for us as a fishing company, we have to have our own ice plant. Kasi sa daming ice na ginagamit natin, hindi tayo nagtitipid sa ice Kasi kung nagtitipid tayo, bakit kailangan? We have the biggest ice plant. We have the 300 tons and 150 tons in Zamboanga. All for the purpose of fishing. Dagdagan ninyo ang yelo para pagdating sa planta, sariwang-sariwa. So, pero as a fishing company, bakit dadagdagan natin ng ice Kaning naman bahala sila sa sila na bahala sa quality. Hanggang dito lang ice natin. So, matipid ang ice. Maganda sana, pero for us, it's not that. It's our goal of the end, finish good. It has to be very good quality. And with that in mind, for our sales and marketing, it also goes back to canning, and it goes back to fishing. Yeah. Kayo humuhuli ng isda, kailangan magandang isda ninyo. Pag hindi, ipapa-reject namin sa planta. Maski na sariling isda natin. So that developed the concept of kailangan magandang sariwa. Sariwang isda.
Sir, kaya mo magagawa lahat yan because kontrolado mo lahat eh. Kasi sa'yo lahat. Yung Actually, aspeto. tama yan. Ngayon, nasasabi mo, na-control. Pero nung umpisa, hindi namin makontrol. Okay. Kasi the problem is, yung ice, wala kaming ice. Bibili kami sa ice sa labas. Pero, lahat nag-aagawan. Hindi kulang kami ng ice. Anong gagawin namin? Dadagdag na namin ang preservation. Hindi namin magagawa. So, pagtayo ko kami ng 300 tons sa ice plant. After a while, after I think about 3 years, kulang, nagtayo pa kami ng isang planta. So it's all born out of necessity na kailangan natin, invest pa tayo dito. Kaya sa walang tigil na investment because you are the whole range ang gusto mo eh. Nabanggit mo kanina sa sa sariling vessels. Usually fishing company, they buy second hand from Japan. Okay. Yun ang pinakamadali eh. At medyo mas maganda ang quality at stability. Pero for us, since we have a large fleet already, we need to have our own maintenance. Kasi kung hindi, by the time na ilalabas natin, kulang sa maintenance, yung fishing cycle, fishing season, hindi kami makabot. So we have to build up our capabilities of doing the ship repair. From the ship repair, bandang huli, catchers, why not develop our own catchers rather than papagawa tayo sa Taiwan or sa China? Yun ang inang thought namin dati. Okay, since hindi lang isang papagawa natin, let's develop it in the Philippines. At get architect and do, and isa. Nung pisa kami sa isa, nagiging 2, naging 4, naging 7. So, now we have that capabilities because the design of the vessels is almost identical. So, we have to develop our capabilities within, pero it takes time. Like the can't making plant. Wala kami experience, we hire people, pero 2-3 years, ganun. We are learning. We're still learning. Okay, Sir William. Okay. Lahat po ng ginagawa ninyo, from the start, no, sir, nung kahit early 90s pa yata or 2000, talagang lahat ng direction ninyo, you're using technology para doon sa produkto. Alam mo, like Sardines brand. The Sardines brand before us 50, 60 years old na. Okay. And you're just coming in. Kung papantay mo laban yan, wala kang laban, talaga. hindi ka tatagal. Because they have the branding, they have the legacy. When you're entering a new field, then you're not doing anything different, mahirapan ka. So the thinking is, what should we do differently so that at least we differentiate from the others. So yun ang kailangan na palagi inaano ko doon sa mga entrepreneur, wag niyo lalabanan sa presyo. Labanan niyo uniqueness of your product. Yeah. Para at least you could command sometimes a better pricing. Oo. Lagi, sir, yan ang mistake ng mga entrepreneurs. Lagi akala nila ang labanan lagi presyo. Pero sometimes productions mo, you have good product, productions mo hindi tumatakbo. Okay. So that's what happened with us. Year 2000, we stopped selling to the canners, yung mga isda, at Okay. lahat ng isda namin pinapasok sa kaning namin. Oo. Over time, makita mo warehouses, napupuno. Sige, isang warehouse pa, napupuno. Mabaga ng sales. Mabagal ang sales. So then we have to go back. How can we kasi if we keep on producing, walang lalabasan, Oo. mapupuno problema natin ang cash flow. So that's where we develop the sales and marketing group. Para at least sila na magpupush. And every entrepreneur kailangan sales output kailangan lalabas. Kasi kung hindi, magaling ang product mo pero puno ka na eh. Paano mo ibebenta? So you have to stop production kasi puno ka na. And that goes back to sayang ang uniqueness mo in your productions. So for a while naging problem niyo 'yan, sir. Yes, first 2 years.
First 2 years. Sir, balikan ko lang yung before natin i-discuss yung naging problem niyo doon sa sa bentahan. From shipping, sir, it's already a good business. Maganda ng malaki ng negosyo. Fishing. Bakit Fishing. yung fishing? Bakit niyo naisipan pa na pasukin pa yung pagpa-process o paggawa ng sardines? Actually, marami nagtanong sa akin yan eh. That's a Okay. very good question. Maganda ng negosyo mo. Bakit nag-iisip pa na sakit ng ulo papasugan? Pero Okay. fishing is by nature, no? Okay. Minsan may huli, minsan wala. Minsan wala. Eh, how's the sustainability there? No? How can I have my children come and sa fishing? May huli, wala. May huli, wala. Mahirap yung sustain. So that's why pinag-usapan namin for us to sustain, then we have to come up with a product, a branding na at least yun sa brand magdadala sa atin sa fishing and sa ibang sales and marketing and distribution. So yun ang long-term plan namin. Let's come up with a branding para at least yung sa brand kaya natin buhayin ang whole line. So, pero it's because of our fishing that we were able to survive the first 5 years na talaga naghihirap. Pero because of that, naka-turnover kami after the 5th year. Kasi kung without financing coming from fishing side, Hindi rin kaya, mag-work. hindi kaya. Kaya talaga malaking tulong ang fishing side to do the financing, to do the gap para at least habang nagbi-build up kami ng canning plant, nagbi-build up kami ng sales marketing, still the fishing is there to support para at least yung mga gastos kasi walang benta eh. Paano yung mga sweldo ng tao? Kailan sa fishing pag papasok. Tanungin ko lang yung sir, yung sinasabi mo na naging problem ninyo yung 2 to 5 years, no? Okay. Yung pagbenta. Paano nyo ginawa ng solution yan, sir? Okay. Sige, dito tayo dito Yes, tayo sir. magkinto para at least Ayan. okay. Napupuno na ang bodega. So, what do you do? So, yung mga suggestion mga anak ko, kami sa fishing, matitipid kami. Like sinasabi mo, kaya mo tipirin mo para at least pagdating ng panahon na kailangan mo, at least you have the fundings. Hindi kami masyado magastos, pero it comes to a point wherein kailangan natin sales and marketing, and we need promotions, and we need advertising. Okay? Makano ba kailangan? Mga 50 million lang naman. 50 million? Isang taon natin ang kikitain na. Hindi pa natin kaya kitain yan. Pero, next problem is, tatanggalin na tayo sa supermarket eh. Pag hindi na-improve ang sales. Okay, so tatanggalin tayo. Di, paano kaya yan? Sayang binabayar natin listing fee. Okay. So, anong gusto mo? Tanggalin o gumasos? Wow. May choice ka ba? Sige, okay, budget natin. Paano? Gastusan natin. At that time, naghahanap kami ng a model. Para sa sa sardinas. Okay. Maganda sana una, Mega Star. Kasi mega sardines. Yes, yun ang maganda. Pero nung nakuha namin rate, hindi namin kaya. Kasi wala sa budget namin. Baka yung budget namin isang taon kulang pa. Kaya medyo, sige, nahanap pa tayo iba. So at that time, may mga showing na si Cesar Montano na Murami. Yung Okay, film. Murami, yes. Murami film na nasa fishing boat siya. Sabi ko, tamang-tama yan. Pero alam mo, artista, when we approach them, during the meeting, Cesar, pwede ba promote mo yung mega sardines namin? Sardinas? Medyo malansa yan, baka mapahiya tayo niyan. Sabi? Yes. Sabi ko nga, babayaran ako yung marami pa kayo sinasabi. Pero sabi ko, okay, sige. Pero may sample kami rito. Okay. Pakitikman mo lang at maybe 2 days from now, I call you. Kasi sinasabi namin, nakita mo, from catching to canning, meron kami sariling barko. At kami humuli at kami nakakan.
Ganun ba? Pero hindi, sige, subukan ko lang kasi alam mo, kami, image namin yan eh. Pag pinatiklohan namin sa iba, in-endorse, tapos malansa, mapapaya kami. Sabi ko, ganun pala ang image ng artista. Pero being said, okay, sige, pakisubukan mo lang. So, after 2 days, tinawag ko, Cesar, kumusta yung sample? May tanong lang ko sa iyo. Sige, ano yun? Paano niyo ginawa na hindi malansa ang sardinas ninyo? Ayun ang tanong. Paano yung nagawa namin na hindi malansa? Sabi ko, kami na muhuli at yung sa pag-preserve ng isda, talaga maganda ang preservations. Kaya masasabi namin, maiiba kami. At hindi kami gumagamit ng second and third class fish. So, pag hindi yung lansa is hindi sariwang isda. Kaya mangangati ang labi mo pag kinain mo. So, mataas ang histamine. So, porke sariwa, walang histamine, mababang histamine, so, ganon ang Kaya sabi ko, kung gusto mo, punta tayo sa Zamboanga, makita mo operations. Sige. Pero kaya pumayag. From that time on, it took us 3 years, tatlong extension yan eh. First year, magandang anyan. Second year, lalo gumaganda. Third year, gumaganda. Kung without that, malamang wala kayo sa ganitong laki ngayon, sir. We have to take that risk of advertising and take that risk of baka sakali maganda off-take. Pero nung nag-a-advertise na kami ni Casey sa Montano, talaga gumaganda makikita, nakita nyo talaga, sir, na nag-increase talaga agad. The impact of monthly sales after 3 months to 6 months, may impact. So, kaya yun ang sinasabi na natin na we have to rely on an actor or actress na have very good, clean name. I-attach natin ng branding at siya para at least nasasama tayo sa image niya. And that is very important. And since then, tuloy-tuloy na iba-iba na yung after nakadalawa o 3 renewal kami sa kanya eh. Because the impact is yung Muruami talaga ang gandang impact na related talaga sa fishing eh. Kaya that's why the catching to canning logo is very important to us. Is tinatawag kami sa probinsya, itong sardinas sa tatak barko kasi may barko diyan. So tatak barko yan. So nagiging yun ang nagiging nakilala kami. Kaya sa entrepreneur, ganun din, you should have budget for your sales, marketing, and promotion. Kasi kung wala, maganda nga produkto ninyo, pero hindi walang kilala o it takes time for you to have the word of mouth matagal. But when you have advertising, madali. Pero until now, sir, it still works yung advertising. Yes, because alam mo, pag naumpisa mo na at nakikita mo, may i-atras mo eh. Kasi pag in-atras mo, medyo, sige, bababa ang sales mo, pero keep on doing. Hindi naman ganun ka na grabe. Pero at least you have new product. It's not only Mega Sardines. We are coming out with our prime food, which is vegetables, mushroom, vegetable, corn. sir. Vegetable line. And we have our sauce line. We established, actually, when we established the networking on sardines, selling sardines in the whole Philippines, sabi ng mga kaibigan, sardinas ka lang, bakit dami mo tao from north to south. Pero sabi nga namin, hindi lang sardinas yan. Target namin is, baka may product pa kami, pwede ipapasok, nandun na networking. Basta yung network, tuloy-tuloy. Yes, pero you have to invest to establish the networking. Kasi kung hindi, bago kung mapapasok, wala, kulang ka na. That's why the thinking is always long term. Pahaba natin para at least makikita din natin ang effect. Sir, yung decision na yun na mag-advertise ka, kumuha ng endorser, gaano mo katagal pinag-desisyonan yun? Actually, tumawag ko sa akin mga anak ko. Tatanggalin na tayo Nagigising ka na talaga Sige na, go na. Kasi tatanggalin na pag tinanggal, mahirap nang bumalik. Mahirap ka nang bumalik. Yeah. Kaya nga, that's why.
And you have to gamble already na kasi laki ng investment mo eh. Nandun ang product mo, which is a good product pero wala na nakakaalam. So, kailangan talaga i-promote. Unlike ngayon, maraming social media, medyo madali. Mas madali ngayon. Lalo na yung show mo, at least talaga kilalang-kilala ano. And that's very good. You are in agribusiness, which the Philippines needs right now. Huwag natin pabayaan kasi pinabayaan natin, import tayo ng import, ano mangyayari? Pabayaan natin manufacturing, pagdating na hindi na tayo binentahan, saan natin kukunin mga food security natin? Di ba? Kaya sa fishing, medyo napapabayaan ng fishing. Because, sa West Philippine Sea, nakikita nyo, yung mga bangka, hindi naman yun ang vessels natin, bangka, tayo, vessels, malalaking vessels. Yes. Doon sa West Philippine Sea, medyo maliliit kasi medyo malayo. At hindi na-develop pang area. So, marami ring isda dyan, sir? Yun sa West Philippine Sea kasi coral fish. Yun ang mamahalin ng isda. So, doon kung ma-develop yan, talaga, Pilipinas, maganda mga vessel kasi in fact, yung sinasabi na shipbuilding natin sa Pilipinas, maganda eh. And we have so many islands in which we need vessels to move around. Sad to say also, development at support. Una, support. Kaya nga sabi ko, agribusiness talaga, wag natin pababayaan because that's the food basket for us Filipinos. Na kung sabihin natin na mawala yan, we import. Importation is all about politics. Politics is all about boats. Boats is all about satisfying the mga kailangan. Pero are you developing your core na to come up with manufacturing as a base to produce at imagine sardines industry here in Zamboanga. Fishing and sardines, 30,000 employment nandito sa Zamboanga. So ganun kalaki. Kung hindi natin i-improve pa yan, that's why on our part, we do our own improvement para at least gumanda vessel, naging efficient, and we don't have to do that much sa people. Pero, why do we have to do that? Sa labor cost, bababa. Because scaling, yung sa electricity per unit, bababa. So, kailangan when you want to scale, come down and at least ano pang pwede natin titipirin. We do automations para at least mas madali. Pero when you do automations, magastos yan. Marami ng makina, so much improvement. Pero if you don't do that, you cannot compete globally because the other countries are much bigger in terms of production. Kaya kung tayo, hindi na, hanggang dun lang, wala, patay tayo. Palagi yung cost natin for export is more expensive. So, we rather import. Pag import ng import is maganda para sa masa, pero what is the long term? Wala tayong manufacturing. Kasi aasa na lang tayo. And it's good for the people, pero it's not good for the economy. Diba? Yes, sir. Develop natin agribusiness. That's why when you said agribusiness, I fully agree. Yan ang kailangan we have to focus on those. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.